Isang aircraft mechanic naman na nag-transition bilang businessman at auto repair shop owner ang nagbahagi sa atin ng kanyang kwento sa pagninegosyo. Ang kanyang sikreto, panoorin po natin dito. Kapag nasiraan ka ng sasakyan o kaya naman kailangan mo lang ipa-tune up o patingnan ang performance ng iyong kotse, syempre, sa auto shop ka dediretso. Kaya naman ngayong araw ay isang auto shop business ang itatampok namin upang alamin ang kanilang sikreto sa successful na negosyo. Hello mga kanegosyo, with me is Mr. John Pellegrino. Hi Sir John, how are you? Hi ma'am, good morning po. Can you tell us more about your business? Nag-start due after the pandemic po, planning na po ng 2020, tapos na-establish po namin ng March 2021 po. Hanggang ngayon na nag-i-strive naman kahit in and out yung mga customers, minsan ilan lang pasok, lumalaban po tayo. What was your work prior to doing business? Bago ako mag-talyer, ma'am, nasa aviation po ako as a aircraft mechanic. Pandemic, parang walang pasok, suspension, ang dami po. Pati mga airline companies are grounded, lahat ng aeroplano po. Napansin po namin, try kaya natin magbukas po ng talyer. Actually, sa Pilipinas, mga Pinoy po, gustong-gusto nila yung mga sasakyan. Tayo, nagiging alternative po. Kaysa pumunta tayo sa mga dealership o sa kasa, meron tayong option lumabas. So there's so many competitors out there in the market. So what did you do? Did you strategize? How did you stay afloat? Ina-assure lang namin, in the right price at lower price, magagawa rin namin yung quality na provided sa mga customers. While building your business, what are the challenges along the way na na-experience natin? Walang pumapasok na pera, pero itutuloy pa rin namin. Kahit mag-sacrifice kami, basta yung mga empleyado namin talagang nababayaran. Kasi wala mang gawa yan, bayad yung araw nila. Doon sa nangyaring yon, sa mga problemang yan, ano yung mga natutunan mo na masasabi mo na tumibay kayo? Willing to take risk. That's the business talaga. Kailangan mo talagang mag-take ng risk. Kahit talagang dapang-dapa ka na, pero isipin mo, pag nadapa ka, talagang aangat, tatayo ka pa rin para maging matatag. Ano yung mga business tips na pwede natin ma-share for those people who are, aspiring to be like you? Kahit hindi yan in linya mo, willing ka matuto para maganap mo yung trabaho mo, yung business mo. Bakit ba importanteng magnegosyo ang bawat Pilipino? Para sa future. Hindi lang ng future ng company, future natin, future ng ating mga anak at sa anak nila. Hindi bale ng mabagal ka, ang mahalaga ay hindi ka sumuko at huminto. Yan ang aral na ibinahagi sa atin ni Mr. John Pellegrino. Another business story at business tips na naman ang itatampok namin sa inyo next episode mga kanegosyo. Kaya naman tara, negosyo tayo! Batiin muna natin ng happy birthday ang isa sa mga writer ng ating programa na si Chacha Bantog ng PPS. Happy birthday, Cha! Happy birthday, Cha! Uy, birthday din. Sige ikaw. Oy, birthday din ngayon ng ating props man na si Benedict Marapi at ang aking ate si Basi. Nako! Happy birthday, ate. Happy birthday, Benedict Marapia, ang nagbabalik nating props man. At ito na po nagtatapos sa namang masayang linggo. Happy Friday po mga cars. Pimuli ako po si Diane Querer. Salamat po sa pagsama sa amin at pakikipagkwentuhan all week long. Ito po si Atienza. Abangay kung anong mga inanda namin para sa inyo next week. Ako pa muli ang inyong Profi. At ako naman po si Audrey Goriseta. Kita-kits po ulit tayo sa susunod na linggo. Dito lang sa paborito nyong kasama tuwing umaga. Ito ang Rise and Shine Pilipinas! Muli na namang kinilala ang ating mga programa sa 45th Catholic Mass Media Awards.
Public Eye, Special Citation for Best Public Service Program. Schoolmates, Special Citation for Best News Magazine. Kadiwa ng Pasko, Special Citation for Best Special Event Coverage. At Rise and Shine Pilipinas, Special Citation for Best News Program. Maraming salamat po sa